Pero Ma'am Jessa, inamin mo talaga na may kabit ka, may ibang lalaki. Opo, kasi meron na po talaga ako kinakasama. Kasi buntis nga po ako ngayon 7 months talaga. Mamalaki mo pa. Ilalaban ko to kasi mahal ko yung mga anak ko eh. Itutuloy ko yung kaso sa'yo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jerome. Magandang hapon din po. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Pantaw, Libon, Albay po ako. Saan kayo nagtatrabaho ngayon, sir? Nasa Naik, Cavite po ako ngayon. Kasama niyo ba si Mrs.? Hindi po. Ilang taon na kayo kasal, sir? Magti 10 years na po ngayong 2026. Ilang anak niyo, sir? Bali, 2 lang po yung anak ko sa kanya. Kasi yung pangatlo po, pinaako niya pa sa akin na anak ko daw. Tapos inapelyido niya po sa akin. Ilang taon ba, sir, yung panganay? Panganay po, magna 9 years old na po. Yung pangalawa, 7 years old po. to yung hindi mong anak, sabi niyo ng ibang lalaki. Opo. Ilang taon na to, sir? 2 years old po. Tagal na po ba siya, sir, may kabit? Matagal-tagal na po. Kailan niyo siya nahuli, sir? Nitong ano lang po, December last year. So, noong December 2024, nahuli niyo siya nga may kabit. Opo. Tapos, inamin niya. Opo, inamin niya po sa akin. Tapos, ngayon, sir, buntis na naman siya. Yes po. Ilang months kayo, sir, hindi nagkita? November po. Last year. Last year po. Oh, regarding sa anak niyo, sir, ano gusto mo mangyari dito, sir? Ang gusto ko po mangyari, makuha ko po yung custody ng 2 kong anak. Regarding naman sa mga child custody naman, sir, na cases, separate action yan, sir. So, mag-file ka ng petition for child custody naman sa korte. Opo. Tapos, kailangan, sir, ilatag mo mga ebidensya nga for the best interest ng child sa'yo mapunta yung custody. Dapat may compelling reason. Good afternoon po sa inyo, Ma'am Jessa. Ma'am Jessa, afternoon po. nirereklamo po kayo, ma'am, na buntis na naman kayo sa ibang lalaki kasi November pa kayo daw hindi nagsama ni sir eh. Matagal na po talaga kasi kami hindi magkaiwalay na po kami. Matagal na po. Actually, ma'am, kahit magkahiwalay, kaya nga sabi mo, ma'am, pero kasal pa rin kayo. So, Opo. kung nang lalaki ka, ma'am, or nangabit ka, ma'am, makakasuhan ka talaga ng adultery yan, ma'am. Pero, ma'am Jessa, inamin mo talaga na may kabit ka, na may ibang lalaki. Opo, kasi meron na po talaga ako kinakasama. Kasi buntis nga po ako ngayon 7 months talaga. Mamalaki mo pa. Okay. Hindi ko naman dinideny kasi kitang-kita naman eh. Okay. Ang mukha, ma'am, sa base attitude mo, ma'am, no? Kasi actually, it's really morally wrong, no? Kasal kayo ni Sir Jerome dito. Opo, alam ko po yun, Tapos, sir. sige, ang sisala mo naman, so humanda ka na lang, ma'am, sa medyo matinding kaso ng adultery. No? Kasi mabigat talaga yung adultery, makulong ka na, tapos matindi pa yung penalty. And regarding naman sa custody Opo. ng child, no, baka matanggal sa yung custody ng child kasi ang pag magpetisyon to si Sir sa korte ng child custody, i-test yan at saka i-try ng court kung sino talaga yung karapat-dapat na mag-handle ng Opo. child custody. Minsan, dahil nga sa behavior nyo na parang hindi ka pa remorseful, inamin mo pa nga ng lalaki ka, parang proud na proud ka pa, so medyo nakahiya yan eh. No? Sir, hindi naman So, po minsan, ako totally mahiya ka din proud sa sarili mo, Ma'am Jessa, na may asawa ka, may anak ka, hindi yan magandang role model, ma'am, para ipakita sa 9 years old yun na 7. 7 po. At saka kahit sa bunso nyo pa kasi yung mother dapat naging nurturing at saka mag-rare sa mga anak. Pero ikaw, pinapakita mo nga okay lang pala mga bit, di ba? Which is maling-mali yan. That's really morally wrong. So, even the society does not condone such behavior. Isampa natin to, sir, yung kasong adultery laban po sa kay Ma'am Jessa. Yes po. Pati yung petition for child custody. Kagawad po, good afternoon sa inyo. Good afternoon po. Regarding po, ma'am, dito, ma'am, sa case ni Sir Jerome, ni Ma'am Jessa po, nakapunta na po basta sa barangay, ma'am? Bali, 2 beses na po yan pumunta dito sa amin si Jerome. Okay. Nung pangatlo po, kasi hindi po pumunta sa patawag ko si Jessa, bali, pangatlo po, si Kap na po ang nagpatawag. Pumunta naman po, nagpausap naman po silang dalawa. Okay, so ano po yung napag-usapan doon, ma'am? Bali, yun nga po dapat, ang dadaan muna dapat si Jerome sa DSWD, pero dahil nga may trabaho po, hindi na nakaano. Kasi ngayon, nandito ngayon si Sir Jerome at saka, ayun nga, gusto yun nasasampan talaga ng kasong adultery to, si Ma'am Jessa. Tapos magpa-file din siya ng petition sa court for child custody. Opo. Sige po. Ma'am Sally Bariso, good afternoon po sa inyo, ma'am. Hello, good afternoon po. For example, yung nanay is masasampa ng kaso ng adultery tapos medyo malakas yung ebidensya kasi nga inaamin na mismo ni Ma'am Jessa na buntis naman siya sa ibang lalaki at saka medyo unremorseful pa yung behavior na proud pa siya nga magsabi nga yung ibang lalaki nakabuntis sa kanya na hindi husband niya. Ngayon, ma'am, regarding po sa child custody, gusto sana ni Sir Jerome na Apo. syempre yung anak nila, yung biological, yung dalawa lang sir, yung biological nilang anak, sana sa kanya puntang custody. Mga ganitong case po ba, ma'am? Ano po ba yung mga prevalent na mga decision dito, ma'am? We will look into it po. We will conduct home visit.
i-check po namin yung, of course, yung mga bata. Kung if there's a need po to conduct parental capacity assessment report, although very clear naman na somehow, meron po yan talagang psychological effect sa mga bata. Grounds po yan for, kumbaga isa yan sa mga compelling reason na pwedeng maalis sa kanya yung custody ng mga ano po. But of course, we will check muna. We will provide report. Kung sakali man kailanganin po yan or i-request yan sa amin, we will have it ready sa aming opisina po. So, as soon as possible time po, sir, pupuntahan po namin yung ng aming social worker, yun pong mga bata sa Pantaw, para mag-check din po si mother, kung kumusta din po yung pagpapalaki niya sa mga bata, gaano ba prepared yung nanay, talaga ba siyang pinufulfill niya pa ba ng maayos ang kanyang mga responsibilidad bilang isang magulang. So, yun po ang pwede namin magawa muna sa ngayon sa level po ng LGU through the MSWDO po. Okay, thank you for that, Ma'am Sally, sa MSWDO. Sir Jerome, ganito, thank you. tulungan po kayo, sir, ng wanted sa radyo na team. So, aside nga mag-file tayo ng case ng adultery, tapos mag-petition tayo sa court ng child custody, sasamanin kayo, sir, ng team sa DSWD mismo na regional office Opo. para sampa nito, sir, yung petition, yung child custody. Kasi sila yung gagawa, sir, ng mga reports, eh. Opo. After mag-conduct ng interview and everything, nga, kung malaman talaga na unfit to si Ma'am Jessa, nga, yun nga, kasi nga, nang lalalaki siya. Tapos, based sa behavior niya, unremorseful pa. Opo. So, parang medyo, it would violate, no, the morality of the family, no, and decency, no? It's an act of moral turpitude. Sinira mo na yung reputasyon ko bilang asawa mo sa barangay natin. Ayun, ilalaban ko to kasi mahal ko yung mga anak ko eh. Kung ano man kahinatnan nito, itutuloy ko yung kaso sa iyo kasi kahit sa huling pagkakataon ginawa ko, nakiusap ako sa iyo na ibigay mo na lang sa akin yung custody ng 2 bata. Sa barangay pa lang tayo nag-uusap. Pero anong ginawa mo? Nagmatigas ka. Nakiusap na ako sa iyo. Pero di mo ako pinakinggan. Kahit ginawa ko na nga yung mga katulong na para sa iyo kasi buntis ka nga. Pero sa last pa rin ng sinabi mo sa akin dun sa harapan ng ni Kapitan, nanigas ka, sabi mo hindi mo talaga ibibigay. Kaya nag-umingi na ako ng tulong kay Senator Rapi Tulfo. Pagsulsulan po siya ng mga kapatid niya na ganyan-ganyan kunin na yung mga Huwag mo idama yung mga kapamilya natin dito kasi tayo yung mag-asawa, tayo Oo. problema natin to. Sana nga, ganun na lang ginawa mo. Nakiusap ka sa akin. Kung na mismo yung mga Kaya nga bata, pinatawag sana kita sa barangay. Anong ginawa mo? Nagbigay ka ba ng tawad? Anong ginawa mo? Nagpunta ako. Hindi, kasi Ikaw pa matapang yung mga bata. Kinukuha mo yung mga bata eh. Siyempre, natural, magulang hindi ako. na May nakarapat-dapat magulang sa'yo. na Nakita malayo ko sa kanya yung wala ina. ka ng kakayahan at hindi tama na nasa iyo yung anak ko, lalo't babae yung panganay ko. Kasi nanlalaki ka, hindi lang sa isa, na Grabe ka, pangalawahan pa. lalaki. Akala mo, nandiyan ka sa atin, akala mo sinong nag-uwi kami dyan, nagrereklamo ko, pinapatawag namin kayo. Tapos sasabihin mo sa amin, umuwi kami, nagpatawag kami sa barangay, sabihin mo, mayabang pa kami. Kaya nga pumunta Pero yung ako, diba? problema, yung gawa-gawa mo, hindi mo nakita. Hindi tayo magkakaganto kung naging mabuti ka. Paano naging mabuti? Sinasabi mo. May kasalanan ka pa rin, Ma'am Jessa, kasi kasal Opo. kayo, tapos Aminado nung laki po ako, ka. sir. Mali po ma'am. talaga. May mali At least po okay talaga. na at least aminado ka sa mga kasalanan ginawa mo. And sana po mahiya ka din sa sarili mo, sa anak mo, tsaka sa pamilya mo. Anyway po, sir, sige po, tutulungan po kayo ng team, sir. Maraming Yeah. salamat.